for there is no difference. Kaya pag ikay mananampalataya, na sa iyo ang katwiran ng Diyos at panampalataya ni Jesucristo na siyang umiiral. Kaya alam nyo kung minsan tayo, yung iba nagagalit sa pastor. Kasi ang preaching sa gitsit. Talagang hindi nila alam na kaya matindi ang tama ay sapagkat lumalayo na kay Lord. Kaya matindi na tama. Kasi kung, di ba, aram naman natin kung tama ginagawa natin, natutuwa pa tayo, Lord, salamat po, nagawa ko na po yan. Pero pag matindi ang ating paglalayo, sapagkat naisantay ng dyablo na tinatangay niya tayo, dala ng kanyang agos. Tapos, narinig mo, nagkataon na bahagi ng preaching pala na inilaan ni Lord. Kasi ang pastor naman, hindi naman yung mensahe niya talaga nakakasakit. Yung salita ng Diyos na kanyang binibitawan. Kasi nga, bigay ni Lord itong mensahe. Kaya yan ang pati pinapasalamatan. Kaya sa atin, Lord, salamat po sapagkat may concern kayo sa akin. Kaya pag tayo ay inaabot na ng mensahe, pasalamat ka. Tapos nare-rebuke ka. Nadudoktrinahan ka. Nare-reprove ka. Na kukorek ka. Na-instruct ka. Pasalamat ka. Amen? Sapagkat ibig sabihin, anak ka pala ng Diyos. Pero kung talbugan na yan, nakakita na kayo ng pasyente, yung pasyente ano man ang isaksak mo dyan, talbugan na lahat yan. Anong ipakain mo, isinusuko na yan. Ibig sabihin yan, tapos na ang maliligayang araw ng taong yan. Bakit? Wala na wala nang pag-asa Kaya pasalamat tayo pag, Lord, ang tindi ng tama. Alam ko, kaya matindi tama, sapagkat matindi na rin ang ginagawa ko sa buhay na ito. Amen ba? Kaya tayo, yung iba nagagalit sa pastor, maalis sa church. Bakit? Ayaw nang masita. Saan napunta? Ayun. Napunta sa kanyang kasama na pare-pareho ng lumalayo kay Lord. Bandang huli, siraan na buhay. I trust that we are to enjoy the goodness of the Lord sa church. Kasi that the man may be perfect, may be complete, thoroughly furnished unto all good works. So that is God's way of preparing us to serve Him more effectively, to become better. Kaya yun, natandaan natin. Kaya nga, pag pagkamay yung iba, Pastor, salamat po. Para sa akin yung mensahe mo. Bakit? Na-rebuke. Na-correct. Pero pag ang tingin matalas, delikado. Delikado yan. Talas ang tingin Parang, pag ulitin mo yan, di na tayo magkikita. Parang gano'n. Si Lord naman, nagagalit siya kay Lord. Kasi the pastor represents the Lord. Okay. Kaya, tuloy natin basahin natin itong ating rito. Luke 22. May pumapasok ba? Mayroon pa ba? Okay. Ito. 31, 32, 33. And the Lord said unto Simon, 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 behold, Satan hath desired to have you that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren.
Kaya iba walang mahamon. Bakit? Ano pa rin walang pagbabago. Walang conversion. Now, ano ba ang conversion? A change from one substance to another substance. Yan ang ibig sabihin yan. Or change from state of sin to state of holiness. Yun ang ibig sabihin ng conversion. Natin dito sa 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. Kaya alam niyo, papasalamat tayo sa mga believers na talagang gustong ma-please si Lord. Chapter 4, verses 13, 14, 15, and 16. Alam niyo, desire lang Desire mo na, Lord, I have gone so far. And ngayon po, ayaw ko na po. Ayaw ko na mamuhay ng palugi. Walang mangyayari sa akin. Hindi kita nabigyan ng kaluwalhatian. Forgive me. I must confess. Yun ang kailangan. Make confession and never do it again. Yun dapat makita sa atin. Na paano ka masustain ni Lord? Verse 13. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. So in line with your faithfulness and your Bible reading devotion, let's take a look at verse 14. As God's child, neglect not the gift that is in thee. So may gift na taglay ka. Ang tanong, ginagamit mo ba kay Lord? Kung hindi, magsisi ka rin. Why? The devil had been effectively hindering you into serving your tatay sa langit. Ang sino pinaglilingkuran ng isang taong ganyan? Di ang dyablo. Kaya yan ang nangyayari. At dahil dyan, siyempre, hindi nagagamit yung God-given gift. Yan ang lungkot. Now, para magamit tayo ni Lord, verse 15, meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. And take note, verse 16. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Kaya hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa atin to, kundi para doon din sa nakikinig sa iyo, yung mga taong umaasa na makapagbigay ng good counsel. Ayun. Hindi lang para sa atin, sa ating pagpapatuloy, kundi you will save yourself and them that hear thee. The word save means protection, preservation, deliverance, and healing. Hindi lang para sa iyo to, kundi para doon sa nakikinig sa iyo. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit si Lord gusto kang lumago, ma-bless, magamit. Pero alam nyo, yung minsan, yung admission of guilt, yun ang kulang natin. We've got to admit our guilt. Lord, you have given me so many chances to minister to others, but I failed you by not doing my part in accordance to your assigned task. Kaya, alam nyo, yung mga iba na tamang, yung compliant tayo rito, isang araw, ma-enjoy natin yung blessing ni Lord. Pero doon sa iba, wala ka ma-enjoy kung wala ka namang ginawa. At hindi ka maaring pabayaan ng dyablo ng ganun na lang na namumuhay ka sa kalooban ng Diyos. Kukontrain ka talaga, sisirain ang buhay mo. At kung pwede lang, tapusin ang buhay mo. Yan ang plano ng dyablo .
Pero once we make a decision to serve the Lord, to please the Lord, to glorify the Lord, and to worship the Lord, and to do all this for God's glory and praise, doon ka magkakaroon ng meaning sa buhay mo na mabless yung mga taong mapagministeryuhan mo. But until then, wala. Parang namumuhay ka lang sa sarili mo, talo pa. Kaya, you will save yourself and them that hear thee. So in short, hindi lang magministeryo ka sa sarili mo, si kabubuti mo, maging Christ-like ka, kundi pati yung iba makinabang sa iyo. That's exactly what the verse means. Kaya yun ang pinipigil ng dyablo, kaya wag kang magkakampante. Kasi all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. All! Hindi maaring hindi ka pakialaman. At ang masaklap pa kung minsan, ingat kayo. Yung mga namumuhay ng matuwid, yung pang pinag-iinitan natin, at yan ay taktika rin ng dyablo para sirain lalo buhay mo. Nasita ka. Ba't ako sinisita mo? Sino ka ba? Ganon. Ingat kayo dyan. Okay, anyway. So yun natin nakikita rito. Now, tingnan natin dito sa kung paano natatalong isang tao sa giyerang spiritual. Dito sa James 1. James 1. Yung tungkol sa temptation. Verse 12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Marong crown of life. Ang kailangan, pagtiisan mo yung laban na yan. Hindi maaring hindi ka talaga padaan ni Lord dyan kung ikaw ay gustong mag-bless kay Lord at kung gusto mong ma-bless also. Hindi pwedeng hindi ka dadaan dyan. Bahagi talaga sa ating normal Christian life. Verse 13. Read with analyzation, okay? Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Minsan nakikita natin, para bagang ang Diyos, tinutokso tayo. Okay ha? Dagdagan natin para makita nyo. I am tempted of God. True or false? False. Why? For God cannot be tempted with evil, neither tempteth He any man. So it is not God that tempts us. Pero ang dyablo marunong sa kadyabluhan niya. Lahat na paraan gagawin niya para hindi mo siya makilala at hindi mo makita. Ang tindi ng kanyang panlilinlang, panluloko, pagwawalang hiya, pagmamanipula. Pero ito, i-highlight mo na yan. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil. Neither tempteth He any man. Hindi tayo kailanman tinutokso ni Lord para ating ikasasama. Pastor, ano ibig sabihin ng Genesis 12? The word used is tempt. But in Greek, sa pag-aaral natin, it refers to testing. Tinetest niya tayo. Kaya it's not tempting to do evil. It is a test for promotion and stagnation.
Kung binigyan ka ng test ni Lord, ibig sabihin, may gusto siyang itaas ang level mo. Katandaan natin to sapagkat, alam nyo, yung mga tinawag ay nag-aaral yan. Kung tunay na mahal niya si Lord at gusto niya maging blessing. Kaya tayo, hindi na tayo nagsasalita rito na para maisahan kayo ng mali. No. Kaya ang Panginoon papasalamat tayo. Hayaan kanya masubok. Sapagkat ang gusto ni Lord, tataas din ang antas mo. Okay, now verse 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust. The word lust means masamang pita. Halimbawa, andiyan ka sa harap ng may temptation. Pag nandiyan ka sa harapan ng temptation, anong gagawin mo para makaiwas ka? Nasa harapan ka na, ha? Temptation. Anong gagawin mo? Napaka ganda niyan. Kung hindi mo kaya, abstain, layuan. Kung kaya mo, sige, sagasa, sagupa. Kaya yun ang kailangan natin eh. Kaya kung ikaw mahina, abstain, lumayo ka. Kung kaya mo, harapin mo. Confrontation. Kaya, ang tao, kailangan mo, kaya nga nagbigay ng Lord ng pastor. Ano? Para yun ang kanyang turuan to save himself and them also that hear him. Hindi nakinig. Yari. Hindi nakinig. Kaya ba nang nagwalang hiya na? Ayaw makinig. Kaya sa verse, ano yan? Do not err, my beloved brethren. Huwag kang susuko sa mali. Labang ka. Kaya pag mali ang ginagawa natin, magsisi tayo. Lord, forgive me please. Hindi mo ako i-create upang maging misto lang laruan ng dyablo, kundi upang sa pakikipaglaban sa dyablo, maging matagumpay. Kami na anak niya. Yun ang kailangan natin. Pastor, hindi ko kaya. Talagang hindi mo kaya. Kaya nga sabi nila, without me, you can do nothing. Yung mga mayabang, kala mo kung sino magaling at malakas matatag, mababae malalaki, kala mo, ayaw na makita mo, pasang sisiw na. Mga kapatid, do not err. Kasi ganito yan. Verse 15. Then when the lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. May bandang ulit, tatago na yan kasi tinamaan na eh. Di ba? Bandang huli, masama ka pa. Mga kapatid, tapusin na natin ang pamamaigpag ng dyablo. Huwag nang tumugon sa gusto ng dyablo na mangyari sa atin. Lumabang ka kung tunay ka. Amen ba? Lumabang ka kung tunay ka. Pero huwag kang lalaban sa sarili mo lang. Sabi ni Christ, without me, you can do nothing. Saan yun? John 15:5. I am the branch, you are the I am the vine, you are the branches. Si Christ ang ating angkla. Kaya yun ang kailangan natin. Laban lang. Now, tignan natin, balikan natin. Ito yung laban, yung attitude ni
Pedro. Tignan natin. Pag ang attitude natin pumapalo dito, sigurado, tinamaan ka. At kung hindi ka babaklas dyan, matutuluyan ka. Okay. 33. Luke 22:33. Sige. Let's sit together. Ready. Go. Both into prison and to death. Lord, I am ready to go with you. Both into prison and to death. Wow. Heavy. Hindi, no? Pangako ng tao sa pakikipaglaban niya sa dyablo. Hindi niya intindihan, dyablo ang kalaban dito. Okay? Kaya yun ang ating ma-internalize sa puso natin. Bakit ganito nangyayari sa akin? Mayroon tayong attitude ng Pedro Lord, I am ready to go with you. Yan, pangako. Both into prison and to death. Ano nangyari? Alam nyo ba na itong attitude niya, nahawa yung iba, naging sumagot ng ganito rin? Let's go to Matthew 26. Matthew 26. Verses 33, 34, and 35. Okay. Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. The second denial. Pagka-deny ng ikalawa, 3 beses mo na ako na ipagkaila. Nangyari ba yon? Yes, it did. Ngayon, ito. Bago mangyari ito yung dialogue. Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Ayun din ang sinasabi rito kasi yun din ang pangyayari. Pero gusto ko yung impact doon sa mga kasama niya. Sa last part ng verse 35. Ulitin natin verse 35 Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. So, na-influence niya na magyabang din. Wow, ang galing. Sa pagkakataong ito, nakalimutan nila yung sinabi ni Paul, sabi ni Jesus. Dito sa John 15, nakalimutan nila to, 15:5. Ano nangyari ito? I am the vine. Are you with me? Tignan natin. Kasi alam nyo, pinakamahalaga rito, yung ma-internalize mo yung ibig sabihin nito. Okay. Kung maisa puso mo. 15:5. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Kayong iba, hindi naman nakikipag-partner kay Lord. Nagpapasya na hiwalay si Lord. Kaya tuloy nangyayari, walang pamubunga na tama. Hiwalay. Iyon nangyari. Kaya Peter forgot John 15:5, without me you can do nothing. Kasi sumasagot siya sa sarili niya. Lord,
Kung lahat sila mag-deny sa'yo, ako, hindi rin. Dito, sabi ng Biblia, lahat ng mga disipulo yun din sinabi. Wow, naging evil influence siya. Evil influence. Why? Yung kanyang mga kasama, yun din ang sinasabi. But I want us to see this, the promise of God. Kaya, actually, itong si Pedro, nagkaroon din ng nagkaroon din siya ng pagkakataon na magbago. But I want us to see the promises of God. Hebrews 17. Hebrews 17. Mukhang walang 17 dyan, di ba? Meron mo na isa na ko. Talaga naman, oh. Okay. Hindi ko na ilagay yung verse. Pero huwag ka mag-alala. Hebrews 10. Hebrews 10. 35 and 36. Sa mga, alam nyo, pag mayroon kang kahilingan kay Lord, humingi ka na mapanghawakan. Lord, bigyan niyo po ako ng mapanghawakan. Alam niyo ba, nung bago ako pumunta rito sa Marikina, ako at ang pangako ni Lord. Ako at ang pangako ni Lord. Yan nangyari. Ano yung pangako ni Lord na ating pinanghawakan? Philippians 4:19 lang ang pabaon ni Lord, ha? Sige, punta tayo rito. Naglingkod, dala-dala ko yung accordion na nasunog. Nung nasunog ito, ayun nangyari. Tuloy-tuloy pag-ministeryo. Yung accordion, dala ko rin pagbalik sa Santa Mesa, no? Nagpapasalamat tayo sapagkat may pangako siya. Nagsimula tayo sa bahay ng, bahay ng Tatang Edger. Tapos, pag na-displace, hindi pwede ron, dito kami sa may garaheng Magrasa. Tapos, lipat kami sa bahay. Kung hindi pwede sa bahay, sa pagitan ng bahay na dalawa, ng mag-ama. Pag sa susunod naman, hindi pwede ron, lipat kami sa kabilang kalsada. Hanggang sa may lugar ng Sampaguita Village, mayroong bahay doon na hindi natapos, kinapos. Ipinapaupa, 350 ang pagkatanda ko, 350 pesos. Noong panahon yan, mataas na yun. Walang, may hamba sa pinto, may hamba sa bintana, pero walang pinto, walang bintana. E palibasa, wala tayong lugar na kasi, kumbaga parang ginaganon ka na doon eh, sa may Malaya Street. Nakipag-transact ako para kunin yung lugar. Kasi nga, wala nang makukuha eh. Wala yung nangyari. Nagalit sa akin si pastor. Ba't kaya nakapag-transact na kumonsulta sa akin? Nakapag-transact na kami. Kaya tuloy, hindi ko na rin, pero ang maganda ron, pumayag na rin si pastor. Kinonsider niya yung aking paging bago. Pero galit siya. Ganon. Di pinagawa. Yung 5 bensa ganyan, 5, na hindi ko alam kung alin dyan, yun yung naunang napagawa. Sabi, nag-offering. Pero yun ang unang napagawa, 7 benches. Si Brother Castro na caretaker Santa Mesa yung gumawa. Kasi marunong magkarpentero. May pagkakataon na walang tao. Ang ginagawa ko noon, may tambo eh. Pinawalis ko yun. Ako'y nandun nakadapa, nagpe-pray. Kasi nag-imbita ako ng marami.
Sabi ko, wow, mga 50. Dumating. Ala. So, anong ginawa ko doon? Dapa. Nagpe-pray. Hindi ako na-discourage. Pero may pagkataon noon na tinitirnan ko yung 7 benches. Yan, ganyan kalaki. Tinitirnan ko. Kung aalis ako rito, sabi ko, saan ko naman dadalhin itong mga benches na ito? Kaya salamat kay Lord. Hindi niya ako binigyan ng puso na mag-quit. Dahil sa 7 benches. Saan ko dadalhin ang mga benches na ito? In short, muntik nang na yung pagpapasya na hindi natuloy. Sustaining grace of God. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, yung tita ni Ma'am Dory, pagpin natin si Tita Abe, meron siyang garaheng gumiray. Meron din tayong kapatid na nagtatrabaho doon sa may Permaline. Permaline. Basta banda dyan sa mga industrial area. May mga excess na pinagtabasan. Ginawang pandinding doon sa garahe na gumiray. Ginawang pandinding. At may pagkakataon na nalagyan ng ayos na ibubong. Ang problema ay pag umuulan, wala pang semento, yung ulan sa kalsada, dumadaan patungo sa bahay, sa loob, tapos lilipat sa kabila. Ganun. Alam, may bato ka sa tapat mo para ituntong mo yung sapatos mo. Kung hindi, basa. So yun ang dinaanan natin. Hanggang sa nabubunga, nalagyan ng kumpleto, wall, bintana. Kaya, the rest is history. Ito na tayo. Amen? Kaya, hindi maaring wala kang dadaanan kung talagang i-bless at gagamitin ka ni Lord. Amen? At hindi rin maaring, masabi mo, perfect yung mga movements mo. Kaya ako, progressive-minded. Tulad ng iba sa atin dito, progressive-minded din eh. Pero papasalamat tayo na tayo lumaban. Amen? Noong panahon yon, mission pa lang to, nag-overnight tayo. Nagfa-fasting para sa Latin building. Yung lugar ng Mormon, yun ang nakikita natin dati. 430,000 lang ang ating pinagpipray. Lord, 430,000, bless us. Pero mo yun? Ngayon, magkano kaya yun? Tilentera. Baka 15,000 per square meter. Around 2,000 square meter yun. Na ibig ko sabihin, sa buhay natin, hindi ka maaring hindi ipapadaan ni Lord sa mga rough road. Kaya kung dumadaan tayo sa mga rough road, pasalamat tayo. Amen? Kung hindi ka rin lang willing na dumaan dyan, Lord, kunin mo na po ako. Yan. Kaya kailangan, pati puso natin, attitude natin, paayos natin lahat kay Lord. Anak ka eh. Now, anong ibig kong sabihin? Huwag ka mamuhay ng mali. Do not err, my beloved brethren. Sabi sa James 4:16. James 1:16. Ngayon, in relation to this thing, na magtuto ka maghintay, paghintay ka talaga. Huwag ka magmadali. Amen? Kasi minsan, nagmamadali tayo. Lalo sa ganitong kapanahonan, you've got to be careful with your movements because you might be trapped. You might be trapped. Now ito, ang mahalaga, you have the promise to claim and you have the desire to be accomplished. Ngayon, kung binigyan ka ng Lord ng pangako tulad ito, Philippians 4:19,
Nung ibinigay ito, puro basura, tambakan ng basura to. Tinatayan, mga umiikot dito. Yung mga nagsasyabo, nagdodroga dyan. Kaya yun ang nangyari dito. Pero papasalamat ako kay ma'am, sapagkat siya ang dahil bakit yung garahe. Siyempre, tiyan niya yun eh. Kaya yung garahe, sige ayusin nyo na yan, sabi. Mabait si Tita Abe. Kaya naayos yung gawain. After that area, lumipat na tayo rito. Amen? Kaya step by step, napakasaya. Saka maganda yung paglingon mo, nakita mo dinaanan mo, mga the roughness of life and situations and experience. Sasakita mo ang Lord. Siya nagdala sa iyo. We thank God for that. Kaya dito, with the promise of God, kaya mga iba, sino sa inyo ang pag nag-prepare, pinanghawakan ka? Tanong, yung ba pinanghawakan mo, bigay ni Lord o sa'yo lang? Nandiyan ang factor. Ako pumunta rito, bigay ni Lord pinanghawakan natin. Philippians 4:19. Kaya ang Philippians 4:19, ito. Yan. Dito. Hanggang sa bahay. Bahagi ng Philippians 4:19 yan. Pero matuto kang magtiyaga at maghintay. Amen? Yan. Kaya tandaan natin ito sapagkat napakamalaga. Halimbawa, God's will. Hindi sapat yun. Kailangan God's time. Amen ba? Amen? God's time. Okay, ulitin natin. Hebrews 10:35 and 36. Cast not away therefore your confidence which hath great recompense of reward, for ye have need of patience, that after that you have done the will of God, you might receive the promise. Kaya, do the will of God first. And then, saka mo matanggap yung promise. Hebrews 6, atras, konti. 11 to 15. Diyan ba kayo? And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. So you've got to have that. That you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Faith of Jesus Christ and patience. Pastor, hindi mo lang alam, hirap na hirap kami. Well, ito ang sabi ko. Hindi ako tinawag upang mamatay sa gutom. Hindi ako tinawag upang upang malagay sa kahihiyan. Lord, bahala ka na po. Through faith and patience, inherit the promises. 13. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself, saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. And so after he had patiently endured, what happened? He obtained the promise. Let's go to Romans 4. Romans 4. Tungkol dito sa pangako ng Panginoon kay Abraham. Pumalpak yung ang kanyang unawang mag-asawa sa pangako ni Lord. Gumawa sila ng sariling hakbang to their own detriment. Naging problema hanggang sa ngayon yan. Okay, be careful. You've got to ask God to make it clear. Ang problema doon ay yung paraan ni Lord ay hindi hinihiningi yung confirmation nung gumawa siya ng sariling hakbang. Anyway, Romans 4.
20 and 21. He staggered not. Andyan ba kayo sa amen? He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. And being, take note, being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. What God had promised, he was able also to perform. Alam nyo, pag ang Lord ang nangako, walang bulilyaso kung ikaw ay maghintay sa timetable ng Panginoon na nangako sa iyo. Walang bulilyaso. Tayo lang kung minsan, tulad niyan, itong mag-asawa, pumalpak sila dahil hindi inintindi. Sabi ng Panginoon, gagaling sa inyo, gumawa sila ng paraan ayon sa tradition. Pumalpak. Well, Jesus fulfilled the promise to Peter. Diba? When thou art converted, strengthen thy brethren. Naghintay siya roon. He lay at 50 days waiting for them to receive the empowering of God, Holy Spirit. Let's go to the book of Acts, chapter 2. Minsan tayo, nagmamadali. Huwag kang magmadali. Lord, gusto ko po maging mayaman. Okay naman. Pero maghintay ka. Matuto ko muna mag-tithe. Amen? Tither ka ba? Kung hindi ka tither, magsisi ka. Huwag mo nang asahan yung pagpapala. Learn to wait. Learn to obey. Okay. Tapos, para lalong lumakas ka, makipag-partner ka sa Lord sa missions. And then, mag-first fruits ka to honor the Lord. Para may dahilan siya na i-bless ka. Kasi you're honoring Him. He that honoreth me, I will honor, saith the Lord. Kaya, you've got to level up. Acts 2:41 and 42. Okay, after being empowered, in this chapter, si Pedro at saka yung mga kasama, ito na nangyari, di nag-preach na. Ang mga tao nag-responde. Then they that 41, received his word, were baptized, and the same day there were added to them about 3,000 souls. And they continued steadfast in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread, and in prayers. Now, hindi pa sapat ito. You go to chapter 4. Chapter 4. Verses 1, 2, 3, and 4. And as they spake unto the people, the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. And they laid hands on them and put them in hold until the next day, for it was now eventide. Howbeit, many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 500. This is chapter 4, ha? Kaya, nandun na yung manifestation, explosion. But let's move on to chapter 8. Nasa chapter 8 na ba kayo? Okay, chapter 8. Chapter 4 ang binasa ko. And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the region of Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Pinatay si Stephen dito sa chapter 7. At nung inililibing, ito nangyari. Talagang dinala siya sa burial site. 3. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, and hailing men and women, committed them to prison. So, pinipersecute sila. Anong nangyari? Natakot ba sila? Tumigil ba sila? O no? Okay.
Nung sila na-persecute, verse 4, dito makikita ang tunay na Kristiyano. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Kaya sa halip na matakot, nagsipagturo na sila. Why? God made them bold witnesses. Sa halip na maging talunan, lumaban. Kaya huwag tayong magpapatalo, lalaban tayo. May mga intimidations, don't be intimidated by anything. At nagpapasalamat tayo sapagkat ito sa puntong ito, hindi na karnal si Pedro. Nakasuko na siya kay Lord. Kaya nung dumating ang panahon na talagang pinipersecute sila noon, maghintay sila ng 50 days, yung Pentecost means 50. Ayan, nandun na prayer, devotion, etc. doon sa upper room, hanggang dumating ang visitation. The Holy Spirit went to them. And when the Holy Spirit empowered them, eto na, isang preaching. Ilan ang na-saved? 3,000. Ilan na baptized? 3,000. So makita mo, empowering of God, Holy Spirit. Kaya tayo, anong gagawin natin? It's time for us to live according to God's will. Bear fruit. Hayaan natin na siya mamuhay through us. Tigil natin yung, kasi may plano ako may balak ako ito ang gusto ko Mga kapatid, pag-aari ka ni Lord. Amen ba? Ibuhay mo si Lord. Ibuhay mo. At pag ibubuhay mo siya, maging masaya ka. Maging panatag ka. Maging fulfilled ka. Kaya nga dito, makita natin si Pedro, tumigil na sa kanyang pagiging worldly, pagiging carnal, pagiging yung will niya. Isinuko niya na totally kay Lord. Amen? Kasi nung una, minamanipulate siya ng dyablo. Pati mga evil influence pa siya sa kanyang mga kasama. Kaya nung dumating ang persecution, na yung sinabi niya na, kahit ipagtakwil, iwanan kanila, ako hindi. Kaya nung dumating ang persecution, talagang pareho sila na nangako na nagpulasan. Why? Takot din pala Takot din pala. Kaya mula ngayon, nung dumating ang Pentecost, wala na. Patay kung patay na. Pero nung una, patay sa salita, pero hindi sa gawa. Kaya sa atin din, dapat may commitment tayo. Amen? Ready na ba tayo? Ready na? Kung ready na, yumuko na tayo, pipikit. Lord, tulungan niyo kami na huwag gumaya kay Pedro na puro salita. Sapagkat nung dumating ang test, silang lahat nang iwan kay Lord. Hingin natin na i-bless niyo po kami. Kayo pong siyang gagawa. Na hindi kami mangiiwan tulad na kalang ginawa dahil sa iyong biyaya. And let us think of that. Hindi sila nang iwan. At kung yan ang desire mo na ma-achieve mo, samahan mo ako sa pagtayo. Hindi tayo mang-iwan. Hindi natin iwanan si Lord. At isa puso mo yan. Ngayon, kung di mo pa kaya, huwag ka munang tumayo. Utang na loob. Magpalakas ka muna. Father in heaven,
narito kami. Sino man po ang natuduwag pa, huwag mo itulot na maglakas loob, na tumayo kung hindi niya kaya mapakatawanan. At itong mga tumayo naman, bigyan niyo talaga ng banal na tapang upang manindigan. Lord, pinagkakatiwala po namin sa lahat na ito. Bless niyo po ang aming mga buhay. Nakikiusap po kami sa inyo at sa mga pagkakataon na kami nagkulang, patawad po, patawad po, patawad po. Huwag niyo tulot na maging self-righteous kami at pagtakpan namin ang aming pagkakamali. Kundi, tanggapin niyo po ang aming pagsisisi. Paglalagay sa ayos ang aming buhay ay hindi po namin kayang gawin, kayo lang po makakagawa nito. And make us a different person from this day onward until you return. Cleanse us with your blood, Lord Jesus.